na ano ba ang mga map bans and picks. So yun lang din talaga muna yung pag-uusapan nga natin ngayon, pero that is Motomac Gamers picking Ankara agad-agad, pero doon naman sa kabila it's gonna be Black Widow, sabi ng Immortals. Actually, pag narinig mo yung Immortals, parang nakakatakot, di ba? Yun yung pangalan ng team nila, hindi mo mapapatay ang mga Immortal na yan. Pero tignan natin kung ganoon din ba ipapakita dito ng Motomac Gamers, kasi compound ang katapusan ngayon. Decider map nila ang compound, and very typical first map picks natin dito na Ankara, Black Widow. Alam nyo na yan, guys, at alam na rin yan ng dalawang teams na to. And I feel like ito yung mga map pick and ban natin. Ito yung mga teams na dapat heavily meron kang foundation pagdating sa mga trades at pagdating sa mga setup. So it's actually a pretty good ban and pick. Yeah, kumbaga sobrang standard nung mga ginawa ng dalawang teams dito, no. At least pumunta sila dun sa much more comfy side for themselves para nga talagang magkakilanlan itong dalawang teams na to. Pero yun nga, it's gonna be Ankara, it's gonna be Black Widow, and of course we're gonna end the day sa compound if ever dun talaga tayo makikita. Pero I'm really hoping to see a game number 3 sa totoo lang, para at least medyo mahaba-haba yung oras natin dito, Bessie. Kasi kanina medyo matagal tayo nag-antay, pero pagdating dito ang bilis agad nung first series natin. Pero we are really hoping for the best dito sa dalawang teams sa todo. Ito yung mga teams na talagang sinusubok nila na makapasok nga dito sa CFS Masters PH, and talagang for themselves, good luck na lang. Good luck ika nga sa dalawang teams na to, dahil syempre kung makakatawid ka dito, at least makakapasok ka na doon sa ating group stage, di ba? So it's a very important match to partake in, and at the same time, natawid na nila yung mga best of 1 series nila din kanina sa napakalaking bracket, and alam ko 80 plus teams ang kasali dito in total. But we are left with 4. Ito yung yung top 4 teams natin out from that bracket, and unfortunately hindi man nakatawid ang R7 dito. Malay mo, makabalik sila bukas, di ba? Another chance, another win kung sakasakali man. But definitely, that's one more spot to take para sa gabing ito, and hindi natin alam kung sino nga ba sa dalawang yan. Pwede pa talaga makabawi, Bessie, kasi tandaan nyo, dun sa ating rules talaga meron mga chance itong mga teams na to, itong mga players na to, na makapasok nga dito sa ating para sa kumbaga second phase ng ating CFS Masters, and of course meron pang group stage niyan, and syempre makakasama din nila yung mga iba't ibang teams pa na talagang naglalaro nga talaga, of course, ng matagal na ng nakasali dito sa CFS, sobrang tagal na. Pero without further ado, yung mga players dito ng Motomac Gamers tsaka Immortals talagang papasok na. Yung MG, Diyos ko, nagkakabawas-bawasan na. Ganun din naman para kay Chacha na medyo bawasan na rin dito ng matindi-tindi. Coming in from Motomac Gamers, mid-control ang nais nila onto the A connector, though merong nag-aabang na isa, at si Dags baka sakaling matignan niya at makita niya kung sino yung mga nasa mid, at yun na nga, si X3D pa ang makakahanap sa kanya, gaining that kill and an advantage para sa round na to. It's still a 5v4 so far, and mukhang connector tunnel ang gusto nilang daanan dito, pero nakabantay at naka-crossfire man itong mga Immortal. Titignan natin kung kakayanin nilang i-hold. And napakahirap nga, Bessie, kasi wala talaga ako makita kahit isa, kaya ikaw naman muna. The shot just connects. A double kill para kay Vincent dito for the meantime, habang nagiging 4v1 na ang scenario natin. Yung C4 hindi pa napaplant so far, pero mukhang yung sniper na mo problema na. San ba ako titingin? San ba natin makikita yung mga unang shots na yan? Kailangan nyo munang i-clear each and every corner dito. And makikita siya, pero si Heck pa rin ang makakakuha ng round na yan para sa kanila. Gusto sanang sayawan nga ni Chacha to, pero mukhang hindi ata nangyari yun. Si Heck pa rin talaga makakakuha nun. Pero at least, diba, I mean, for the side of Vincent, at least getting the 2K already for them to win is a huge thing already for themselves. Na yung mga 2Ks natin, yung mga trade-offs natin, yung mga multi-kills na pwede nga natin gawin, giving us a space
nga para makapasok nga tayo sa loob ng site. Pero yung approach dito ng Motomac Gamers, pwede natin sabihin na siguro medyo may similarity pagdating dun sa first game nga natin na talagang naghahanap nga sila ng mga pick-offs dito, nagbabantay lang din sila yung aggression, parang ganun din. Pero ngayon, meron silang variety. Nag-aantayan lang sila. And this gonna be a bloodbath if ever talaga makita nga si Seiya at si Heck dito mga tol kasi nag-aantay na sila pero Heck missing that shot. Vents, control so far, wala sa kamay ng Motomac Gamers dito. Hold pa rin ng angle pagdating sa snipers nila as well. Si Heck ang bahala dyan habang yung iba naman is going for mid control. Yung tunnel ata ang gusto nilang puntahan dito. Kung gumana kanina, baka posible pang gumana muli. Pero mid, it is Ev. Unti-unti nang gumagapang, merong naka-smoke off na nag-aantay. At si CLD yun, nakita na nga niya ang hinaharap niya. At si Vincent yun, mawawala muna siya for the meantime. Habang 5v4 to, naka-hold lang sila ng mga kanya-kanyang angle. And X3D, nakadalawa na. MG knows where to strike at lahat talaga ng attacking capability sila talaga nakukuha na. Kram na ka, isa pa mga tropa, but it's not yet over kasi andito naman si EV. Si Ev nakabawi pa. And that is Motomac Gamers. Matinding aggression yung pinapakita nila, Bessie. And Motomac Gamers ang pumili ng first map. Yes? So talagang if ever gonna pick a map, syempre kailangan mo nga dito ng matinding advantage na talagang binibuild up na nila. Pero pagdating naman si Immortals, siguro hinahanap pa nila yung best footing nila bago sila makabawi ngayon. Pero in terms naman sa mga position, magandang off angles, magandang off angle din yung pinakita dito nila ng IMT, ng Immortals, pero kailangan mo ang gumalaw ng konti kasi if ever baka ma-stuck ka sa gilid kung hindi ka gumalaw doon. Hold lang dito si Cram pagdating sa lurk. Pero mukhang may nakita na si Heck. Nakakaramdam siya na may tao pagdating sa vents. Inaabangan niya na lang kung kailan to sisilip muli. Pero mid, maraming nangyayari dyan. Pistol lang ang hawak ni Chacha for the meantime. Si CLT na muna ang sasalo ng ibang mga kills dahil lalabas sila pagdating sa tunnels. And Heck, mawawala na din. Cram to catch one, but that's gonna be it as they take back and punch back 2-1. Immortals finally nakabawi na sila paunti-unti. They know already after 2 rounds is alam nila yung mga pwestuhan nga ng mga kalaban nila. And it's just up to the reaction play lang din talaga ng mga pwede nga nila ipakita ngayon para nga makabawi sila. Pero pagdating naman dito, si CLD, pwede ata niya nga matapatan dito si Vicent. Pero nandyan naman yung iba para nga sa kanya si KRL pa yung nakapitas ng isa. 5v4 it is. Mukhang para sa side ng Motomac Gamers, syempre, one-man disadvantage is already a lot, especially kung nasa BL side ka. Ev, mawawala din. Pero masasagot naman ni Heck kahit papano. Kaso nga lang, it's a 2-1 trade so far. And with the 3 remaining players ngayon, stuck deciding kung saan nga ba tayo dadaan. May rotation ba o may iiwan tayo? Pero meron pa nagbabantay dito sa mid pagdating dito sa MG, waiting patiently if ever pa may magpo-push out nga dito. And it's just him trying to cut off the rotation of his enemies and probably na talagang siya rin talaga pwedeng mag-flank and lurk sa mga kalaban nga nila. Pero in terms naman for Motomac Gamers, they're really trying to destroy Immortals one by one. Pickoffs after pickoffs after pickoffs, nakakuha pa rin talaga nila isa-isa. Pero pagdating naman dito, 3 versus 2, Chacha is low. Ganda ng angle na hawak ni Heck din kanina. Itong A connector nila. Napakalaking bagay, especially yung cheeky angle positioning ng isang AWM. Wala pa rin sumisilip mula sa kanila. Naghahanap pa rin sila ng pwedeng mapitas dito. At aware din ang mga players ng Immortals na nasa may vents. Nag-aantay lang din sila. Nag-aambahan mula kina CLD at X3D. Sino nga ba magwawagi sa dalawa? It would say a lot. 44 seconds remaining onto them. 1-1 trade mula kay Cram. At si CLD na lang ang natitira. Alam nila to na nasa loob ng side pero di nila alam nasa taas na. Paano nila gagawin to mga tropa? They have the verticality already. At sabi nila, we're not gonna contest that anymore. I mean, lilipat na lang tayo. Alam naman natin na lamang tayo dito in terms of head count and might as well pumunta na sa kabila. Pero Diyos ko, akala niya wala nang sisilip sa window pero biglang sumilip si Cram para kay CLD. Getting that kill. Mahirap talaga pag may biglang sumisilip sa window. Best nakakatakot talaga. Oo, kakabahan ka talaga each and every time. And 2-1 man ang score natin ngayon. Syempre, along the days or along the rounds that we are looking at here, di mo pa rin masasabi talaga kung sino ang may
kalamangan sa dalawa dahil si Seiya makakapitas na ng isa, dalawa pa ang nakuha niya at C4 drop right in front of him as well. At least Seiya pagka-pick off niya, sobrang saya niya kasi dalawa agad din ang pitas niya dito and good opening nga para mas mahirapan pa dito ang Motomac Gamers. Pero sa totoo lang, Bessie, talaga mas pinapahirapan pa rin talaga ng Immortals ang Motomac dito. And despite of them having this points, na meron nga silang 3 points, hindi nila madaling nakuha itong 3 points nila. Actually, kada round, talagang close eh. Minsan nga, lugi pa sila sa tao na buhay, di ba? And they try their best to turn that around by waiting patiently pagdating sa mga angles nila. At speaking of patiently waiting, si Chacha, siya ang nag-aantay sa may taas lang. Actually, they're moving dun sa opposite side kung nasa yung C4. Kasi naghahanap nga sila ng mga pick-offs dito if ever talaga meron ba sila makakitang kahit isa. Pero ang problema, si Hek ata muna ang mapipitas nila. At mahaba-haba pa naman yung oras, di ba? So they're not letting the players nga ni Immortals na ma-pick off sila once na kinuha nila yung C4 agad-agad na ngayon din. Pero magandang position na ginawa nga ni X3D dito. Take it down Seiya versus Dag sa kabawi pa. Punta kita 1 versus 4 already. XCD lang dito natitira. Super low pa niya. Pero sabi ni Dags, ball bag lang daw gagawin ko sa'yo. With a kill again. 3-2. Immortals living up to its name. Talaga hindi mo sila matatalo. Especially, halos every round na nakikita nga natin dito, sila yung nakakauna dun sa mga pitas o yung mga pick-offs natin na nakikita ngayon. And because of that, kaya rin natin nakikita mag-slow down dito yung Motomac Gamers as well. When it comes to fast rounds, we haven't seen much of it yet, but this time, gusto nilang kontrolin itong hotel kung sakasakali man. Dalawa na silang nag-aantay at meron ding nakaabang pag dumaan sila, especially towards tunnels. Nakakatakot, Bessie. Isa ba sila pwedeng pumunta? At least handang-handa na dito mga players nga ng Motomac Gamers para makabawi dito. At handa na rin talaga ang Immortals para mabawi nila yung mga nawala nga sa kanila. Pero medyo cheeky angles, cheeky spots for themselves just to catch these players agad-agad. And probably cut yung mga rotations at kung ano-ano ba din talaga pwedeng gawin nga dito ng Immortals if ever. But right now, it's all up to the utility battle nga muna sila. Tamang batuhan lang talaga ng mga granada, ng mga flash, ng mga smoke. Pero si Hek makakapunta sa isa, si Chacha na wala pa. Pero asan ba yung trade-off na pwedeng gawin ng Immortals? Okay, sabi nila mamaya na. Please, napitas nila yung sniper dito. Isang malaking bagay na yan. And it's pretty much open. Isa lang din na nakaabang. Tong crossfire talaga ang importante para sa side ng Immortals ngayon. Dahil syempre, once na lumabas na yung mga nag-aantay dyan sa loob ng bahay, makikita nila ang mga kalaban. But they're still slowly trying to puncture in. Ang kaso nga lang, double swing ba makikita natin dito? Ready naman din si CLD sa magiging aksyon at yun ang first kill para sa kanya pero masasagot din agad ng MG. Bibiglain nila ang mga players dito ng Immortals. Dalawa na lang ang natitira. 4 versus 2 already. Seiya at Dax nandito natitira. 40 seconds left in the clock right now. Talagang kayang-kaya pa ng Motomac Gamers na makapasok ka sa loob ng site. But it's all up to the 2 remaining players of Immortals kung paano nila mapipigilan to. Pero yung flash nandiyan na, lumilipad-lipad na mga tropa. Yung ginagawa nga ng Motomac Gamers dito talagang papasok na sila papuntang B. Pero meron din tao sa may gitna at siya yung magsasandal sa mga kalaban nila at yun na nga. Nagawa nga nila 42 Motomac Gamers. Mas dikit yung game natin comparing sa kanina. A good entry as well mula dun sa round na yun. Knowing how careful they are in making sure na na-check nila each and every angles din as well. And kung meron pang maglalurk o magsusubok, mag-push kahit papano. Speaking of pushes, mukhang isa ang gustong gumapang mas malapit sa doors. It's gonna be CLD. Pero isa lang naman din ang nakaabang pagdating sa lurk na yan. And I feel like it's Cram if I'm not mistaken. Medyo malayo pa siya, Bessie. Kailangan niya makapag-pick off dito talaga para mas maganda pa ang opening dito ng Motomac Gamers para makapasok sila sa loob ka ng site. Pero pagdating naman dito kay Seiya, let's see if ever makakapag-2K siya dito, if ever makakabawi na. Pero yun na nga, yung flick sana pwedeng mag-connect pero Seiya with a wide swing already at parang alam niya na mayroong nakasilip doon. Kanina pa kasi nila pinaglalabanan yung spot na yan pagdating sa vents and isang AWM, syempre baka naubusan na ng mousepad si Idol sa sobrang laki ng swing na yun. CL dito,
makakasalubong niya yung nag-aantay nung lurk kanina pa at si Cram ay mawawala na. Magro-rotate back siya dahil sobrang low niya na sa HP. At least, binigyan niya ng TH itong mga players nila. Mukhang eto na ata talaga yung gagawin nila. Pero pagdating naman dito mga tropa, si Vincent nakabawi pa ng isa. 3 versus 4 already. Yung apat na natitira si Immortals, malay natin talaga makapitas pa. Pero sabi dito ng MG, hindi na. Eto sila, unti-unti na pumapasok mga tropa. Si Chacha na lang dito natitira at 1 kill lang talaga ang meron siya. Pero malay mo makabawi na siya dito sa round ito. Pero ang problema, dalawa pa ang katapat niya. Pero si Vincent nandyan sa harapan mo para kunin ka. 5-2 already. Motomac Gamers trying to seal the deal already. Grabe. I mean, you have to give it to them. Kahit na merong napitas dun sa lurk nila, which is si Cram, agad-agad nilang nasolusyonan yung problema na yon, especially with that kill from A connector as well. So all angles covered kahit papano from them. And again, it just shows how important trades are pagdating sa mga matches na ganito. Chacha goes further back dahil si X3D nakapitas na nga ng isa, and that's Dags going down. Dags, at least. Itong mga close counter calls nga sila na talagang pinipilit nilang pasukin is buti na lang talaga nakukuha nila. In terms of encounter, talagang once na meron silang na-encounter dito, Bessie, nananalo pa rin talaga dito yung Motomac Gamers. And yun yung kailangan na bawiin ng Immortals. Magaling sila mag-adjust, sa totoo lang. Kahit na lugi sila sa laman ng tao pagdating sa mga rounds na nakikita natin, the rotation itself does a lot for them pagdating sa mga ganitong klaseng scenario. And makikita mo naman yun pagdating sa scoreline. Smoke off yung middle control natin dito. QRL ang may hawak ng cross na yan. Kung sino man ang tumawid, una nilang makikita mga bala at mga flashes at mga nades ng Immortals dito. Kaya aatras na lang sila for the meantime. A site though, pretty much open. Si Seiya ang nag-aabang dyan, which is top fragger para sa Immortals ngayon. Napakadelikado, Bessie. Dags ang nawala dito. Make that a 3 versus 4. Like what you've said, pero 55 seconds in, mga tropa. Nakikita nila yung mga ulo ng mga kalaban nila. Pero that is Motomac Gamers missing that shot already. Pero Immortals, medyo lahat sila kalmado lang. Hindi mo na sila gumagawa dito ng any drastic movements kasi baka pa-pick off nga sila ng mga kalaban nila na kahit tulong natitira dito sa Motomac Gamers, malay mo mabawi pa. 35 seconds in. Walang tao sa B-set ngayon. Pwede silang pumunta pero yun na nga yung problema. That is CLD trying to wrap around their opponents and successfully nakuha nga nila on a 5-3 score. Gandang decision making coming in from Immortals as well. Lalo na dun sa 2 players na mag-rotate na nga agad papunta sa A-site. Once na nag-settle down yung flashes and smokes, makikita mo na gumagalaw na agad yung mga miyembro na nag-aantay sa B. Pero malalim ang hawak nila when it comes to B, by the way, dahil baka sakaling makasalubong nila mga players na to at si QRL ulit ang magiging first contact nila. Yun na nga, may tumawid na isa pero si Vincent ang mananalo. Si LD, good for trade, 1-1 lang. Delikado mga tol. Pero tignan natin kung talaga makakabawi pa dito yung mga players nga ni Immortals kasi kailangan nilang gawin to. Lalong-lalo na Motomac Gamers, this is the last round of the first half. So dito nila makikita yung kung sino ba yung pwedeng lumamang o yung pwedeng bumawi pagdating nga ng second half ngayon. And for Immortals though, Seiya and QRL is down for the count. Pero pagdating naman sa Motomac Gamers, si Heck just trying to find someone na talaga pwede na mo-pick off dito. Lalong-lalo na talagang in terms of kills, talaga nangunguna din siya. Medyo mataas din talaga. I mean, comparing to the side of Immortals, mas equally distributed yung kills nila. Definitely true. Makikita mo naman din sa Gedli kung sisilipin mo, diba? But then again, si Heck, solo play para sa kanya. Walang trade-offs. And si Dags, tamang pre-fire lang din kasi ina-expect niya na meron. Pero wala pala for the meantime. 3v3 scenario pa rin naman to. And habang nangyayari ang lahat ng yan, magro-rotate ba ang mga players ng Motomac Gamers dito? Instead, rotate ang gagawin nila. Bridge it is. X3D makakapatay ng isa pero kapalit nun ay si Ev mawawala din. Paikot-ikot muna sila dito mga tropa. Nag-aantay sila na pwede mag-pick off ngayon. Pero ito na nga sila dire-diretso na. Walang ka-idea si CLD na si X3D nasa kaliwa nga niya. Mantinding sa Lisi Squad yun, Bessie. At hindi naririnig ni CLD na nangyayari yun. 30 seconds and they have enough time for them to plant that C4. At mukhang A na talaga ang pupuntahan nila. Pero in terms mga pagdating nga si Immortals, medyo mahirap to kasi si Dags lang dito ang natitira. Pero malay mo mabawi pa. Dags nagbabantay. Pero yung kalaban niya nag-aantay na sa harapan
Alam niya, pero Dax pa rin talaga makakakuha. All to the side naman dito sa taas. Talagang nag-agree rin dito si X3D. Pero wala pa siyang bawas dito kahit onti. At medyo mahirap nga to for him to pull this off. And that is the advantage that X3D got. And for him, at least panalo siya dun sa round na yon. 6-3 ang ating first half. 1 HP remaining. Kumbaga, nag-gauge na lang siya kung may headshot niya. Yung nag-aantay sa taas ng A-site doon. Unfortunately, that's really not the case para sa side ng Immortals for now. 6-3, 3 rounds ang kailangan nilang habulin dito. May swap na rin tayo ng side. So sila naman ang a-atake ngayon at sila naman ang Blacklist. Ay nako. Tignan natin if Immortals, if they can actually break the code of Motomac Gamers. Pero dito sa Motomac Gamers mga tropa, at least lahat sila medyo kalmado lang. 4 lang ang kailangan nila for them to close the map 1 para mag 1-0 na. Pero yung Immortals, mali mo makabawi sila, di ba? 7 rounds straight. Or 7 rounds pa ang kailangan nga nila may panalo dito para nga makabawi sila. In terms of comeback, mali mo magawa nila yung ginawa ng MJ kanina. Totoo, hindi imposible. Marami na tayong comebacks na napanood pagdating sa Crossfire. At si Kram, siya ang unang mawawala sa kamay ng Motomac Gamers. It's a 5v4. It's a play for picks and one got picked off. Which is si Kram. Hulaan ko first team na to. Siguro, Justin? Siguro. O kaya James? Siguro. Malay mo, pwedeng Louie, di ba? Oo, pwede din. Si Kram. Si Vincent, wala akong pangalan na to. Eugene. Pero habang nangyayari ang mga tropa, si Seiya nakapatas na ng isa, o talaga-open na talaga inaantay nila. Make that a 5 vs 3 already. Napakahirap nga na to. And yun, successfully, they're gonna plant at C4. Pero in terms naman of damage, nababawasan dito yung mga players nga ni Immortals. Pero 30 seconds and kailangan nga nila makabawi. Pero lahat ng Motomac Gamers sama-sama ngayon. Papasok na ata sila. Secure and nakaisa pa. X3D, low on HP. Pero sabi ni CLD, akin ka. 6-4 already. Immortals bumabawi na. Mahirap na retake para sa Motomac Gamers, especially wala silang control when it comes to A-Link, for example, or kahit dito mismo sa A-Long, generally speaking. At kahit anong mangyari, yung pagkakaplant nga ng C4 doon, I think, posible mong makita all the way from A, kaya doon din nakaabang yung kanilang sniper. Anyway, 4-6 yung scoreline natin ngayon. And Motomac Gamers, nahabol sila dito, 2 puntos na lang ang kinakailangan ng Immortals. Mid is controlled and going B ata sila dito. At mukhang yun natin talaga ang pupuntahan nila. Si Kieran nakapitas na, pero sabi ni Hek, akin ka rin. Kasi kanina, walang nangyari doon. Talaga nakuha rin talaga sila ng Immortals isa-isa eh. Pero grabe naman si Seiya. At least siya sobrang nag-pop off na. May 12 kills na nga siya ngayon, pero si CLD bumabawi pa. Pero pagdating naman dito sa Motomac Gamers, eto na. Nahanap na ng Immortals yung kalakasan nila. Pagdating sa second half, at isa kakabawi na sila. And CLD! Kala ko makakatuki na siya, pero andyan naman si EV para babawi niya. 1v3, Bessie. 1v3, 15 seconds na lang ang natitira para mag-defuse siya. At 3 pa ang tatapatan niya at kakalabanin niya. He has to push through and si Dags nga ang una niya makikita. Unfortunately, di niya mapapanalo yung duel, making this to a 6-4 for now. Parang bumabaliktad na, or 6-5 rather, ang scoreline natin dito. Bes, talagang habol na. Nababawi na, and they know it already kung paano rin talaga nila mapipigilan yung momentum na binuo dito ng Motomac Gamers. At mukhang ito na ata yung simula ng magandang araw sa Immortals ngayon. Kumbaga, sige, sa inyo yung first half at mabawi kami sa pangalawa. At yun talaga yung mga pinapakita na. Pero in terms naman ng utilities, Diyos ko, sabayan na. Napakahirap, Bessie. Ang makakatapat mo, kalaban mo, habang may bala papunta sa'yo, tapos yung nade, literal na papunta rin sa inyo. At hindi mo alam kung sinong uunahin mo doon. Pero pagdating naman dito, Vincent, low on HP. Pero yun nga, mawawala na siya. Pero make that a 3v3. Huling-huli yung nandun sa mid na nag-iisa at si Evion ngayon. Si Hek naman ang lalaban. May trade-off agad ang Immortals. 2v1 scenario at si Kram na mahilig mag-lurk nga kanina. This time around, magagaling sa mid. Tunnels has been taken over mula nga sa side ng Immortals at makakapag-plant sila dito ng C4. Hold lang down ang position para sa kanila. Talagang pinapalibutan lang na talaga nila yung isa't isa para mas mahirapan pa sila makabawi ngayon. At lalong-lalo na si Immortals, sila naman yung may lamang na yun kasi nga 2 pa naman na natitira sa kanila, pero si Kram
The only man remaining, sa side nga ng Motomac Gamers, 25 seconds, the pressure is on. Kram, slowly pushing forward. Gahanap siya dito ng pwedeng mapitas kahit papano. No mistakes, no clues at all din kung saan posibleng manggaling. Hindi niya na alam kung saan siya titingin pero isa ang nasa likuran niya at hindi niya pa rin mahanap kung nasan nga ba yung isa na nasa taas. And that is Immortals gaining that round 6-6. Easy take na bait and switch yun talaga na pinakita nga dito ng Immortals. They know it already na nasa kanila yung bola na hindi nila kailangan sumilip muna. Ang kailangan lang nila is hanapin at pakinggan if ever dinidefuse na ng Motomac Gamers to. At right after that, yung bait and switch gagamitin nila. Pero yung Immortals medyo dire-diretso ata sila, Bessie. Ito ata yung approach nila. Sobrang aggressive talaga yung aggression nandito na. Pero ang problema si Eevee nandyan, makakatatlo pa siya. And that is the triple kill na hinahanap natin, which is si Dags. Ginawa din niya. Make that a 2v2. But now, in terms of HP, lamang ang Motomac Gamers kasi yung isa mawawala na. At yun na nga, si Hek nakabawi pa. And that is a bloodbath that we've seen a while ago. Grabe yung kills nila. Yun nga, ang dami nangyari doon sa round na yun. Kahit nga yung C4, pinakita na ni Dags doon sa kalaban niya. Harap-harapan. Pero in the end, naka-triple pa rin siya doon. Unfortunately, it's not really enough to punish the last two remaining players of Motomac Gamers here. At si Dags, galit na. Siya na ang umabante, siya na ang bumabante when it comes to the kills. Kung kanina si Seiya ang top frag, ako na yun ngayon. Mukhang papasok na ata sila mga tropa pero inaantay lang natin kung paano ba nila gagawin to. Yung mga players nga dito ng Immortals, nag-aantay din sila kasi baka mabawi pa ng Motomac Gamers to. Kasi pagdating naman dito, tamang 4 versus na rin din talaga. Grabe naman talaga si Visa, dito lang dire-diretso na siya. Makakapatay pa siya ng isa. Kumbaga, press W lahat ng mga players natin. Ngayon natin maganda. 4v2 it is. Maganda dahil maraming bakbakan, di ba? Talagang aim duel kung aim duel ang tapatan ng dalawang mga teams dito. Coming into this though, it's Ev holding off possession of angle para sa kanya. Chinek siya and Seiya makakakuha ng isa pero X3D bumabawi. That's a double para sa kanya and that closes off that round. Immortals, balik na naman. 7-7. Kumbaga, talagang... Ay, Motomac pala, sorry. Kumbaga, Bessie, parang kanina, nakikita natin yung tennis battle no? Parang badminton lang. Kumbaga, rarally lang sila ng scoreline ngayon. Pero Motomac Gamers, talagang kinukuha nila yung momentum paalis nga si Immortals. I mean, yes, nanalo kayo ng 3 beses, sunod-sunod. Pero last yun na yun yung sinasabi nga ng Motomac Gamers ngayon. Pero let's see if ever makakabawi ba ang Immortals. Kasi mahaba pa naman yung oras I mean, 8 pa lang yung puntos nila And yung map 1 nga natin ng first series, nag-OT, di ba? Hindi imposible. Hindi malabo na makakita ulit tayo ng overtime kung sakali man. Pero Motomac Gamers, hahayaan ba nila mangyari yon? Dahil syempre, on the defensive side naman, it's a triple stack on A. Dalawa ang nag-hold sa B at si Hek, siya lang ang may hold ng mid-control din nila kung sakali man. It's an AWM holding off the angle. We're gonna get to see kung paano ba niya gagamitin to. Lalong-lalo na medyo itong dalawang teams natin medyo tahimik na comparing to the past few matches we've seen. Medyo kumbaga ceasefire muna ngayon Tapos pag nagkita, tara, gera na. Katahimikan muna, yan ang sabi nila. With Immortals naman, mahilig sila mag-trade-off So, kaya nagiging bakbakan talaga dahil doon sa mga trade-offs na yon. With 55 seconds remaining though, kailangan na nilang gumawa ng akto dito. Si Kram, first contact, kitang-kita yung baril niya. Actually, tumagas ng kaunti. Nag-aantay lang siya sa Gedli kung sakasakali man at huling-huli na nga siya sa akto ni QRL. Habang si X3D, susubukan niya sana makahanap ng pick-off pero so far, wala pang nagsaswing out mula sa mga players ng Motomac Gamers and mula sa Immortals din naman na sumusubok pumasok ng side, flash off na, kaliwat kanan, pero NG makakadalawa pa. Alam nila kung paano pigilan to, pero yung mga players sa Motomac Gamers nila, they're actually really storming forward onto this site, just denying the aggression of Immortals ngayon. Pero ang problema, si QRL, kala natin makukuha pa niya. Pero sabi ng Motomac Gamers, hindi na. At isa na lang, Bessie, tapos na yung ating mapa at pupunta tayo sa Black Widow ngayon. Pero pagdating nga sa Motomac Gamers, at least they know na dun sa mapang pinili nila, dun pa rin talaga sila makakaisa. Ito rin ata yung scoreline dun sa first map natin, sa first game, kung saan nag-OT tayo. So,
Hindi ko rin alam, di natin masasabi dahil Motomac Gamers, they're 1 point needed. Kailangan lang nila ng isa pang puntos para i-close tong map na to. And Immortals, so far, it's about the play for picks again. QRL, kitang-kita na siya. Trigger discipline lang mula kay X3D, pero mukhang naramdaman na din siya. Medyo delikado nga to at medyo mahirap na to, Bessie, lalong-lalo na pag nahuli itong mga players na to. Pero lalong-lalo dito sa Immortals, kailangan nga nila makabawi at least isa super low na, pero hindi pa naman niya, hindi naman niya na hadlang for Immortals para nga talagang manalo sila dito sa game na to. They need to win 3 rounds straight without any mistakes for us to see a map number, for us to see a comeback, probably an OT. Pero what a wide swing nga na ginawa dito ng mga dalawang teams na to. At least napigilan pa ng Immortals to. Pero right now, puling ito 4 versus 3. EV, I mean, yes, nabawasan siya ng onte, pero lumamang na Immortals at yun yung kailangan nila. Hotel control. Kahit pa paano, konting katahimikan daw muna after nung initiating fight na yon. Dahil si Kram nakatalikod, huling-huli sa akto. Si Chacha na makakuha ng kill na yan. This opens up a lot para sa side ng Immortals ngayon. Dalawang nag-aantay sa may spawn. At si Dags, hindi matatamaan ng AWM na yan. Giving off the position. This is a barrage of smoke, nades, and flashes coming in. 40 seconds remaining. Makakapagplanta sila ng C4 dito and bound for a retake ang Motomac Gamers. Retake na nga talaga, pero yung mga players nga ng Immortals dito standing tall, winning this round, trying to win the map as well. Palabas sa Motomac Gamers. 7-9 yung scoreline natin ngayon. Pero pagdating sa Immortals, dalawa na lang mag-OT na at yun yung talagang pressure na napupunta nga para sa kanila. I mean, if ever you're gonna win this map number 1, at least mas madali na sa'yo yung map number 2 kasi yun nga yung map ang pinili mo. Aggression pagdating sa A side at Vincent, makakahanap nga siya ng isa dahil doon. They try to take control, they try to punish, they get one. Pero nga lang on the other side of the map naman, mukhang hindi magkandagahol ang mga Immortals dito dahil hindi nila alam kung saan sila magro-rotate for the meantime. Ceasefire muna daw. Yun yung pinakamahirap nga. It's just Motomac Gamers trying to catch these players off guard. Medyo iniiba na rin talaga yung approach nila. Tiri mga players sa Motomac Gamers yung tatlo literal na nasa mid out in the open already. And if ever na mahuli nila ang Immortals isa-isa, this is gonna be really scary for themselves kasi hindi nila alam kung paano yung gagawin nila dito to the fact na sinasandwich sila nung mga kalaban nila at kailangan nilang malaman to. Kailangan nila maisa-isahan to. Pero yun na nga yung napakahirap. Si Hek nakapatas pa ng isa. Si Seiya nandiyan with the wide swing already, pero hindi natin isin pa makakapatay sa kanya. Pero Seiya pa rin talaga makakakuha. 3 versus 3. Eevee will fall down. Hek and XCD ang natitira nga para sa kanila, pero that is Seiya gonna plant C4 already. At least yung retake nandyan na, Bessie. XCD will catch one. It's all up to Chacha. Nakita na rin nila kung saan siyang posibleng manggaling at yun na nga, Hek, to settle the deal. My goodness, X3D is on fire. Itong dalawang top fraggers natin